Natukoy na nila Marcelo kung sino umano ang mapalang nakakuha sa nasabing diamante dahil dito kay Tisay. Ngunit huli ng lahat para bawiin pa nila ito ni Marcelo kay Tanggol sapagkat ito'y nadispatcha na ni Divina sa nasabing diamante sa kanyang kilalang banyaga. Sa kakahanap nila Marcelo sa diamante ay napadpad sila sa pasugalan kung saan galing sila Tanggol. Nagkataon naman nandoon din itong si Tisay at magkakilala pala sila ni Marcelo. Nagtanong-tanong itong si Marcelo. Ngunit pinipiraan ni Tisay itong si Marcelo kapalit umano sa mga impormasyong gustong malaman nito. Sinabi niya na nakita umano niya mismo sa dalawa niyang mata ang diamante na hawak ito kay Tanggol. Pinabulaan na naman ito sa may-ari ng pasugalan. Nakupermahan ni Marcelo sa puntong ito na ang hinala ni Don Facundo na sila Tanggol ang kumuha sa diamante. Nanggagalaiti sa galit itong si Marcelo, hindi niya matanggap na siya'y naisahan ni Tanggol. Agad namang pinapahanap ni Don Facundo ang grupo ni Tanggol para bawiin umano ang diamante. Habang sila Tanggol naman ay nagpapalawak sa kanilang kapangyarihan. Naghahanda sila sakaling makarating umano kay Marcelo at Don Facundo nasa mga kamay nila ang diamante. Samantala sa kabilang banda, kampante na sila Tanggol sa kahit malaman pa umano nila Facundo na siya ang kumuha sa Star of Venus. Hindi na sila basta-basta magagalaw pa ni Facundo dahil mas may kapangyarihan na umas sila ngayon kumpara sa mga ito. Samantala sa kabilang banda, hindi pumayag itong si David sa gustong mangyari ni Ramon na siya mismo ang magdala kay Tess para magkausap umano ang dalawa. Natatakot itong si David pero laking tuwa na lang niya maya-maya nang nakarating sa kanya ang nangyari sa kanyang nanay. Hindi siya nabahala at hindi rin siya nag-alala bagkus siya'y natutuwa dahil sa ganitong paraan ay mapigilan umano na makita ni Ramon itong si Tess.